Kasabay pagpapaabot ng pakikiramay sa mga biktima ng Bagyong Tino sa ilang bahagi ng Visayas, hinikayat House Infrastructure Committee Co-Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang Independent Commission for Infrastructure o ICI na siyasati ng flood control project sa Cebu. Kabilang ang Cebu sa pinaka-naapektuhan ng mga pagbaha. Very important na immediately yung pong Independent Commission for Infrastructure pagkatapos po ng pagpunta nila sa Davao City ngayon pong linggong ito ay magtungo sa Cebu at sa iba pang mga apektadong mga lugar nito pong nagdaang bagyo para makita at masiyasat kung alin po yung gumana, alin po yung hindi gumana ng mga flood control projects po sa mga lugar po na ito. Reklamo ni Cebu Governor Pam Baricuatro, 26 billion pesos ang inilaang pondo para sa flood control ng probinsya, ngut lubog pa rin sa tubig baha ang maraming lugar. Hinikayat naman ng palasyo ang Cebu Governor na ibahagi ang nalalaman nito sa flood control project sa probinsya, lalo na't pinaiimbestigahan na rin ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan po ang dahilan kung bakit po nagpapaimbestiga ang Pangulong Marcos Jr. Dahil nakita niya po yung epekto, may mga budget na inilaan para dito pero parang hindi gumagana. Kaya mas maganda po na kung siya man po ay nagagalit, yan din po ang nararamdaman ng Pangulong Marcos Jr. Batay sa Malacanang, mahigit 340 ang flood control project sa Cebu mula 2016 hanggang 2022. Lagpas naman sa 160 ang mga proyektong kontrabaha mula 2023 hanggang 2025. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.